So yun na nga, executive check-up time ulit dito sa St. Luke's Global. Last year kasi hindi ako nakapagpa-executive check-up sa sobrang kabisihan. And then 50 na ako last year. So, yung tawag sa executive check-up ko, golden something check-up. Ang 50 years old and above daw yun. Kaloka. Jonathan Anthony Solis Lapus. Thank you so much. And just to verify your records po, hypertensive po ba tayo? Hindi pa naman ako diagnosed ng gano'n. How about diabetes po? Yes. Your blood oxygen po is 99, normal, and your heart rate po 75, normal din. Malamig mo. In fairness, dito talaga sa St. Luke's Global. Siya lang, malakas ang aircon. Yun, yung over 80 lang ko naaalala. 180 to nun. So, 128 yan. Tama, yan nga yung lagi. We'll measure po your waist circumference. Can you stand po? Sukatin yata yung chanela. It's around 30 centimeters, 44.5 inches. Grabe yung 191 pounds. Tapos yung ating body mass index, mataas na po siya, no? Your nutritionist later will explain it to you further. Okay. Meron po tayong nutritional counseling along with body fat analysis. Wow. A few moments later. Good morning, Ape. Tapos na ako sa Vitas ngayon. Consultation na with the doctor. Itong na ako. Ulit kain at inom ko 10 o'clock pagkagabi. Fasting ng 8 hours. So, sana maganda ang mga resulta. Ang earlier test po, 4 vials po tayo. Sir, ang dami. 4 vials daw. Kaya ako ito binibidyo, pinapakita ko sa kaibigan kong takot sa dugo. Before your next one, you'll get again stage 2, okay? Yes. Bang may sound, nawawala yung lalakas ng kutal. Apply pressure po on this area. You can proceed here. A few minutes later. So yun na nga, dito na ako sa ultrasound. Ito, bakit itawag Ate? Ayan siya, at parang confirm. I'm 6 months pregnant. Charo! So yun na nga, tapos na ako yung blood test, tsaka ultrasound, na ako kumakain. Yung test na sa St. Luke's Global, ang daming pagkain social. Bawal lang daw ako magkape. Ba't nga ba ako bawal magkape? Kasi mag-i-stress test daw ako later. So, dahil pagkain mo. Social, diba? Ay. Ayan, nakabalik na ako full ultrasound. Kasi dapat, pigilin yung ihi. Surprise! Ito na siya. Lalagay ko na dito. Pwede yung i-shot, may tequila yan. So yun na, CR muna ako. In fairness sa CR ng St. Luke's Global. Okay. Shower room. Sayang, hindi ko nadala yung ano ko. At may laki pala ko. Saan nag-shower muna ako dito. One eternity later. Anong tawag sa test na to? Ear tone audiometry. Ear tone audiometry. Actually, it's pure tone. Pure tone. Basta sa tenga yan. Yes, hearing test. Madali lang naman. May ipaparinig lang kami mga very visual thoughts gamit yung headphone. Pag narinig, pindutin mo na ang button. Uy, narinig. Yes. First time ko ito. Okay. Mabigat ka, tsaka masikip. Sige pa. So, ibig sabihin, hindi ako bigay. Hindi na. Narinig ko lahat. It's X-ray time!
Nakalimutan ko magbura. Hindi pa, kaya lang, feeling ko lang kung malabo na kasi pinag-beauty ako. Feeling ko yung sa... Kasi labo niya yung sa, parang sa palibo at sa bilog. 12, 8, 6, 29, left to right. Yung number 20? Yes. After the number 20? Opo, yes. Yung letters. Ay, wala ka na. 40, L, T, D, L, O. Okay. Apa ako dito? Yes po, for surface. Ano itawag dito, ate? Body composition analyzer. Body Composition Analyzer. Ayan po. Tapos hawak ko dito for me. Ito sa kabila. Hintayin ko natin matapos yung mix. 12 seconds later. Grabe na talaga, tingnan nyo. Dito po. Okay. Grabe, ito na yung body parts ko. 18 nito, nasa katawan ko. Katakot. Sobrang daw po ng 18 pounds na body fat. So, kung 18 pounds, ang healthy fat loss natin is 1 to 2 pieces a week. Around 4 to 8 months yun yung healthy fat loss natin. And we have to make sure that the weight loss will come from fat loss. Kaya kailangan talaga ang good eating habits, partner siya with physical activity. So, exercise. Ito na ang grand finale, ang stress test. Good luck sa akin. Ito ako laging chinujingan. This is it. Good luck to me. 2,000 years later. Matapos ko 85%. Hingali lang ka. So, iba ba napapakita ang gilas? Tinatapos pa to 100%? Iba, sir. Plata. Kasi 85% na yung minimum. Sir, for you, yung 85% at stage 5. Hindi mabilis mapagod yung heart niya. Yung heart ko, hindi mabilis mapagod. Ako yung mabilis mapagod. Ito yun na nga. Ito na yung resulta ng aking executive check-up. Ito yun lang sa aking stress test. Ang resulta is equivocal stress test. So, ibig sabihin may something daw sa heart ko. So, usually, pag something daw sa heart, pagkakaintindi ko, parang may namumuong mga bara-bara. So, niresitahan ako ng aking doktora, yung Doktora Aranas. Supposedly, parang pwede rin daw yung aspirin. Kaya lang nga, acidic ako. So, iba yung... Basta yun, yung daw dagdag na maintenance ko na yun para matanggal ko ano man yung mga bara at cholesterol na nasa mga veins ng puso. Ayun, yung diabetes result ko naman, parang bumaba yung aking blood sugar, which is good. So parang may binawas na si Dr. Mike Villa dun sa mga maintenance ko. Although dinagdagan niya ako ng bago ang Ozempic. Kasi nga, lumabas na may fatty liver. Fatty liver na. So, makakatulong daw yung Ozempic sa fatty liver. Malibas nakakapayat daw. Kaya, out of stock yun sa mga drugstore kasi parang yung chismis sa akin. Yung mga mayayaman na nag-i-inject sa sarili yung Ozempic para pumayat sila kahit hindi sila diabetic kasi parang yun nga yung isa sa mga side effect or effect ng Ozempic. So, plata to St. Luke's Global parang hotel, may sariling concierge. At ang pinakabongga sa lahat, may sariling mga bellman nag-aakit ng guest, may trolley, ganon. Actually, dito daw ako dito rin yung MRI sa may, tanungin ko nga baka mapaaga. Kasi anong oras pa lang? 3:40 pa lang, 6 o'clock pa daw ako. Sa likod daw nitong elevator, yung MRI. Hahanapin ko kung sakaling mapaaga. Parang na ganyan na. Kaya may malaking ganon. Yes po, Oo. parang tunnel. Tapos ko na yun kasi itong... Kaya ako ulit ngayon. Same diagnosis from 12 years ago. Umulit. So same doctor. So bumalik ako kay Dr. Diaz. Sabi niya, kailangan i-check kasi bakit bumalik.
Bumalik yung headache po? Oo, ang exact niya is, ang tawag ay orgasmic migraine. Ano, pag nilalabasan ako. Migraine po. Marinig na ba yun? Opo, may mga incident. Kaloka, di ba? Dahil yung sex life pa naman ako ngayon, so paano? So, yun na nga. Papasok na ako sa MRI. Salamat sa daughter ko. Kinukunan niya ako ngayon. Ito siya, di ba, Borga? Mahilig kasi ako sa mga ano tawag sa gano'n? Mga medical show. Kaya alam ko yung mga ganyan. Kaya alam ko na magnet yan. May isang episode sa The Good Doctor na magnet ko rin yung pasyente. Anyway, yun lang. Wish me luck. Higa na. This is it. Sweet dreams. So yun, katapos ko lang mag-MRI. Kaya antay pa daw yung result. 1 hour max daw yung result. So, bumalik muna ako kasi so wala na siya nakikain. So, nag-breakfast, lunch, at dinner na din ako dito. Ang bongga. Thank you. Sa mga nakakapanood nito, kung may mga nararamdaman na po kayo, Diyos me. Kayo po, lalo sa mga katulad ko, nung nag-50 ako, ay, ang dami kong naramdaman bigla. Parang 50 yata is lang yung senior. Ito na, yung MRI ng brain ko, nakakaloka dahil nga, yan, ko orgasmic migraine. Nangyari na to mga 12 years ago yata. Bumalik siya. Okay, papaka-honest naman ako sa inyo. Orgasmic migraine. Pag nag-orgasm ako, pag integral ba nilalabasan ako, kasabay nun, nagkaka-migraine ako na. Naglalas 2 to 5 minutes. So naggamot na yan dati ni Dr. Diaz. Bumalik lang ako nito nga dahil nga bumalik siya. So to rule out aneurysm, ano niya ako. Ang tawag dito? Yun, MRI ng aking brain. This is my brain. Look at this brain. There. So I guess safe naman ako. So parang yun, naresitahan lang niya ako ng yun nga, for migraine. Dagdag maintenance sa akin na hindi naman daw, pag nawala naman na, pwede ko na daw i-stop. Meron pa siya isang actually nire-recommend. Parang iinumin ko yun. Parang kung bala ko makipag-sex, parang ganun yung intindi ko. Parang iinumin ko yun a few minutes bago ako makipag-sex. Para daw hindi ako magka-migraine. So parang kang usapan rin, tigil-tigil ako muna pakikipag-sex. Yun lang yun. Ayan, ano nga ulit tawag dito, ate? NCD, sir. Nerve conduction. Velocity. Ayun. Chine-check yung aking nerve conduction velocity dahil nga yung kamay ko back to back na namamanhin kanan kaliwa. Kakaloka, di ba? Diyos ko. Yung 50 ako, lahat ng klaseng naramdam ko. Ayun, nakita nyo. So, pag nag-react pa yung kamay ko, okay pa pala yun. So, yung mga nagkanto na kayo, talagang ginagawa niya, hindi nang gumagalaw. Katapo. Sabihin, may problema lang talaga sa nerves yun. Grabe, ay. Pero nakakagulat kasi hindi naman masakit. Kaya lang, yun, parang may pulse ka mararamdaman. So, yun na nga. Ito, bagong test. Anong tawag dito, ate? Liver elastography po. Liver elastography. Parang chinecheck na ko yung liver ko ay matumigas? Parang gano'n? Opo, yung matigas po Kung siya. matigas o hindi, or normal lang. Kasi nga, apparently, after 50 years, sa edad na 50, na-diagnose na akong fatty liver. So, good luck sa akin. Ang cute nito. Ngayon lang ako nag-rito kung ano ba itong test na to. Parang ultrasound. Parang ultrasound din, pero more focus on the liver. Yes, opo. Parang same phone, different application. Parang ganun po yung pinaka. Ito na yung doktor, kasi doktor ko ay mayora ng mga liver doctors dito sa St. Louis. Dito ulit ako ay exam naman. Kasi parang may nakita sa mata ko eh. Ano daw? Ang suspected glaucoma, kaya kailangan i-test.
So dito ko kanina, hindi ko siya na-video sa perimetry kasi patay yung ilaw. Patay din po dito. Basta pinapatitigla ko na tapos pipindutin kong ganon-ganon para ipamilakita akong ilaw. Ang next ko naman, 3 procedure daw tong glaucoma package. Yung pangatlo ko, yung pangalawa ko ngayon ay optical coherence tomography. So hindi ko rin makukuha kasi patay din daw yung ilaw. So ganun pala yun. Yan, ito pinagayan-gayan niya ako na silip-silip ka doon sa dot na green. Ganun. Kabila-kabila. Ganun yung ginawa kanina. Eh, hindi ko nakuha. Kacharo-charo ko lang. So, nirecommend na nga ako na mag-ano ako. Kasi yung isang mata ko daw, may nakita nga na parang kulay yellow yung kinuna ng camera. Usually daw maliit lang yun. Sa akin daw medyo malaki. For observation daw yung aking kaliwang mata. So, parang kailangan kong bumalik. So, hindi pa nila masabi as of now na glaucoma yun. Pero may something. So, kailangan obserbahan at magpa-check ulit. Wala, alam ko naman. Siyempre, lifestyle din, di ba? Diet din, exercise din. And again, since health is wealth, talagang, wala na, 5 years na yung health card ko. Except last year. So, 4 times na ako nagagamit yun for executive check-up. Kaya ko sinasabi sa mga bala ko, may sobra, may extra money, kumokay ng health card, very important. Kasi yun, at least maaagapan. Diba? Ngayon, medyo kailangan ko na naman i-rethink ang aking lifestyle and do something about it drastically, especially kailangan mag-exercise or kailangan ko baguhin ang mga bagay na iniinom at kinakain ko because of my fatty liver. But thank God, in general, okay naman ako. I guess I'm healthy in a way. And kumbaga, kaya pa sa gamot at naagapan yung mga, kung ano man yung mga meron ako ngayon. So yan, kung meron kayong tips or advice for me, please mag-comment lang kayo dito sa baba. And ayan, I hope na-appreciate niyo yung honesty ko about my health and sana, you know, gawin niyo rin yun para sa sarili niyo. Thank you, everyone. Gusto mo ba yun? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Correct Ka Dyan TV.